2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng lola ninyo ngayon, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, ito ang tunay na magpapaganda sa iyo, ang tunay na number 1. So yon, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay kasing fresh at kasing ganda ng Mama Sam ninyo. Diyos ko, dami tayong chika ngayon na nakakaloka. Pero syempre, bago ang lahat, gusto ko muna kayong batiin na Happy Sunday! So yun, so sana nakapagpahinga kayo ng bonggang-bongga at relax na relax kayo ngayon Sunday. Ako ang dami kong ginawa, nakakaloka. Syempre, naglaba ako ng mga damit kahapon, tapos ngayon na mamamamalan siya. Pagkatapos kanina, naglaba ako ng ng blanket namin. Tapos pagbaba ko dun sa baba, nakita ko si Mr. Toyota nag-yoyosi with his friend, o di ba? Tapos sabi niya sa akin, kamusta? Tapos sabi ko naman, mabuti. Tapos sabi niya, maglalaba ka? Sabi ko, oo. Tapos yun. Pero hindi ako lumapit sa kanya kasi nga may kausap siya. And then, ako naman, pumasok na doon sa laundry room. Pagkatapos, lumabas ako, pumunta ako na 7-Eleven, bumili ako ng ice cream. Tapos pagbalik ko, nasa lubong ko na naman siya. Tapos sabi niya sa akin, sabi niya, kamusta ka? Sabi niya, wala kang pasok today. Sabi ko, wala, bukas pa. Tapos sabi niya, okay. Pagkatapos, naramdaman ko, gusto niyang hawakan yung kamay ko. Kaya lang kasi may hawak ako. Kasi sa tuwing kinakausap ko yun, lagi kong ibinibigay yung kamay ko, tapos pinipisil-pisil niyang ganon. Syempre, hindi nakatiis na hindi niya ako hawakan talaga. Hinawakan niya ako dito sa may bewang. Magkaharap kami ha. Hinawakan niya ako dito sa may bewang. Pagkatapos, ako naman medyo palayuhan mang konti. Lumapit na naman siya pa ganun sa akin, paabante. Pagkatapos, hinawakan niya ako dito sa may baba ng puwet ko. O, diba? So, yun. So, naramdaman ko talaga kanina na parang gusto niya talaga akong hawakan. Kaya lang ako yung umiiwas sa kanya. O, Christine Ann Perez ha. Ako na ang umiiwas sa kanya. Pero siya pa din ang lumalapit sa akin. So, anong gagawin ko? Hada na, charot. So, yan. So, nakakaloka. Pero in fairness kanina, kasi naka-white siya. So, parang feeling ko, oh my God, ang cute-cute naman neto. Oo, kanina, ang nit-nit niyang tignan, ang ganda ng tindig. Ay nako, promise, si Gazel, pag nakita to, magpapajurba to ng bonggong-bongga. O, diba? So, ayan. So, syempre, marami tayong chika ngayon na talaga naman, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga. Kaya guys, hindi na natin patatagalin para sa una natin chika. Pawin Sudadurin, may balita na invited daw sa 72 yet ng Miss Universe sa El Salvador. Anong chika mo dyan, Mama Sam? Yes, ayan nga ang bulong-bulungan dito ngayon sa Thailand na ito daw si Pawin Sudadurin ay isa sa magiging parte ng Miss Universe. O, diba? Ano siya, magiging backstage, ano ba to? Host, ayun. So, parang maala Catriona Gray ang drama. And then, in fairness naman, maganda naman si Pawin Suda. Hindi ko lang alam kung siya ang makakasama ni Catriona Gray dahil, di ba, may balita din na inimbitahan din nila si Catriona Gray uli. Sabing ganun, di ba? Parang iimbitahan uli nila dahil nagalingan nga sila sa pag-host kay ni Catriona nung nakaraan taon. Tapos ngayon, hindi ko lang alam kung iimbitahan uli nila ngayon. Siguro kung iimbitahan nila si Catriona, ay baka ito ang makakasama. Or kung hindi naman makakarating si Catriona, baka ito ang replacement. Or pwedeng maging judges din si Catriona Gray. Malay natin, di ba? So, yun. So, hindi ko alam. Basta ang alam ko, invited si Pawin Sudadurin this year. At ang alam ko din, invited din si Catriona Gray. So, hindi ko lang alam kung mag-judge ba si Catriona in the future sa Miss Universe. Kasi parang feeling ko hindi pa siya nag-judge, di ba? So, yun. So, abangan natin yan. At speaking of Miss Universe, so kanina nga kinoronahan na ang bagong reyna ng Miss Universe Nepal. Alam naman natin ang Nepal ay isa sa mga laging umaarangkada pagdating sa beauty pageant, di ba? Lagi silang
pumapasok noon sa Miss Universe finalist ang Nepal. Parang 2 beses yata o 3. So yun, so basta etong ano na to, decade na to, parang yung nakaraan decade, parang sunod-sunod na pumapasok yata sila. So napapansin yung beauty nila. Pero ngayon, mukhang mapapansin talaga ang beauty ng kandidata ng Nepal na si Jane Garrett. Kasi ano siya, real size beauty. Yes, real size beauty nga ang pinopromote ngayon ng Nepal sa Miss Universe. Why not? Diba? Maganda naman siya. Pagkatapos talagang eloquent, and then ando doon din talaga na alam mo yon, kabugera din. So, bakit naman hindi? So, ako para sa akin, okay yung ginawa ng Nepal na paminsan-minsan pwede naman tayo magpasok ng mga real size beauty sa Miss Universe para diversity, para alam mo yon, hindi lang siya mundo ng kaseksihan, mundo din siya ng pangkalahatan, di ba? So yon, so congratulations kay Jane, at natutuwa naman ako dahil ipinapakita na ngayon ng Nepal na willing sila na tanggapin ang pagbabago ng mundo. Charot. So yun, so natuwa naman ako kasi para siyang si Sharon Cuneta, di ba? Hawig siya. Oo, natuwa ako kasi para siyang hawig ni Sharon na alam mo yung beauty. Oo, ganon. Anyway, congratulations sa kandidata ng Miss Nepal sa Miss Universe na magkukumpit sa El Salvador. For sure, e-eksena to ng bonggang-bongga. Diba? So, yun, abangan natin yan. At eto pa, sabing ganon, ngayon ang coronation ng Miss Nigeria. At isa nga sa mga inaabangan natin dyan, si Kachi Douglas, na kung saan nag-top 5 siya sa Miss World noong 2019, na kung saan kabatch siya ni Michelle D ba? Oo, parang kabatch siya ni Michelle D. I'm not sure kung kabatch siya ni Michelle D. Oo, pero parang feeling ko kabatch siya ni Michelle D. At ayun nga, Diyos ko, isa to sa mga inaabangan ngayon dito sa Miss Nigeria Universe kasi isa siya sa mga nararamdaman natin na mukhang mananalo bilang kandidata ng Nigeria sa Miss Universe. Syempre, nag-top 5 siya sa Miss World, so ang laki nun chance na yun na makarating siya sa dulo ng competition dito sa tawag dito sa Miss Universe kung sakasakalin siya. At magre-rematch silang dalawa ni Michelle D sa Miss Universe. Kung pag nagkataon, di ba, nakakaloka. Diyos ko, may magre-rematch sa mga taga Miss Earth. Kung sakasakali may magre-rematch sa mga taga Miss World, good luck talaga sa kanila. Minsan nga nang tinalo si Michelle D, so hindi ko lang alam kung kaya niyang talunin kung kaya siyang talunin ni Michelle D pag siya ang naging kandidata ng Nigeria sa Miss Universe. Ay, nako, magkakaalaman to. So, let's see, di ba? So, medyo nakaka-excite at nakakatuwa kasi syempre, nandoon tayo sa exciting moment ng Miss Universe kasi patindi nga ng patindi ang mga kandidata. But hindi pa natin alam kung siya nga ba ang magiging pambaton ng Miss Universe Nigeria ngayon taon na to. At yun yung aabangan natin, di ba? At ito ang sumunod na chika. Mama Sam, ano daw masasabi ko sa mutya ng Kapampangan na si Lea Sunga na ngayon ay nag-final screening nga dito sa Miss Philippines. Ang masasabi ko, mas maganda siya ngayon. Lumaban na to na maraming beses sa, kung di ako nagkakamali, sa Binibining Pilipinas, sa Miss World, di ba? Ako masasabi ko, yes, maganda. Maganda siya at pwede siya sa Asia Pacific Quest. Di ba? May Asia Pacific Quest doon. Why not? Gusto ko yung beauty niya at natutuwa ako sa kanya dahil alam ko na kakabog siya ng bonggang-bongga sa Miss Philippines. Di ba? So, abangan natin yan. At kahapon, puro aces and queens lang yung nakita natin. At isa nga to si Lea sa mga kandidata ng aces and queens. And then,
abangan natin yung kung sino pa yung mga nag-screening dyan, nag-apply. So ngayon, ang kanilang call, sa next week. So abangan natin, or this week, yung kanilang officially candidate. So tingnan natin kung sino-sino ba, kasi baka mamaya may pa-surprise. Mayroong mga kandidata na hindi natin alam. O, di ba? Kasi nakita lang natin, kampo lang ng Aces and Queens. At kahapon nga, ginulat tayo ni Chantal dahil si Chantal ay isa din sa mga nagpa-screen dito sa Miss Philippines. So, ibig sabihin, possible na maging isa siya sa mga officially candidates dito sa Miss Philippines. O, di ba? Yung kauna-unahang pageant ng Miss Philippines at talaga namang marami ang naloka dahil bulaga talaga itong si Chantal. Ang masasabi ko, why not? Diba? Pwede siya dyan sa Miss Charm. At ang sexy neto, dati gustong-gusto ko siya yung sumali siya sa Miss Universe Philippines kasi alam ko na kamutikan pa nga siya manalo, diba? Kasi halos talagang naging paborito siya. Kaya lang, yung coronation night na, ayun, meron na talagang mga nag-shine like a diamond star. So, yun. Pero, kung kaseksihan ng pag-uusapan at pasarela na ito, panalo. Panalo talaga itong si Chantal Smith. At talagang excited ako kasi pwede siyang maging supranational. Supranational at pwede siyang sa Miss Charm din. So, why not, di ba? So, hindi ako magtataka kung siya ang maging dominant or maging, Miss Supranational natin for the next year. Kasi, ang ino-offer naman talaga niyang ganda ay kakaiba at talagang masasabi ko may laban. O, di ba? Kaya excited ako. So, tingnan natin kung sino pa yung mga makakalaban niya. Kasi baka mamaya meron pang mga matitindi, hindi natin alam. Pero yung iba umaasa kahapon na mag-audition nga itong si Maureen Montaigne. Pero hindi na natuloy. Kasi ang gusto din ng iba, itong si Maureen Montaigne ay sumali nga uli dito sa Miss Philippines para makuha ang supranational. Ba't ba ako Reyna Hispano ng Reyna Hispano? Supranational. And then kasi naniniwala sila na si Maureen Montaigne ay pwede din talaga for the supranational. To be honest, ako yes. Why not? Kaya lang hindi ko lang alam kung willing siyang isugal ang kanyang titulo bilang Miss Globe. Kasi nga, di ba, parang magiging conflict doon sa kontrata niya sa Globe. Kasi alam ko yung mga ganyang Reyna, may mga 3 years contract, 2 years contract, so hindi ko alam. So ngayon, kung wala siyang kontrata doon na masisira, pwede siyang sumali at talaga namang ako sa kanya, isusugal ko yon ng bonggang-bongga. Bakit hindi, di ba? Pero kung makaka-apekto, wag na. Makontento na lang siya sa kung anong meron titulo siya. And then, ito nga, sinasabing ganon, Mama Sam, tingin mo ba, pwede ba si Chantal na maging next, Pauline Amelex? Oo naman. Bakit naman hindi? Kaya lang kasi, syempre, diyan magkakaalaman ng capacity level ng candidates So ako kasi si Pauline, talagang naniniwala ako sa talino, naniniwala ako sa ganda na meron siya. Iba si Pauline, iba yung ipinakita ni Pauline. At ito naman si Chantal ay iba din yung ipinapakita ngayon. So kung ako kay Chantal, gawin niya yung lahat ng makakaya niya at talagang maghanda ng todo-todo para sa competition na to at ipakita niya na talagang deserve siya for the title kahit noon pa, 'di ba? Kasi yun yung kulang sa kanya, yung kumbaga parang kulang pa sa experience, kulang pa sa konting banat, konting para alam mo yun, kasi potential naman din talaga. At kung pasok siya sa banga at pwede siya sa supranational, why not? So paghandaan niya ng maigi, ayan, may pagkakataon na maghanda ang Pilipinas para sa competition ng supranational. Ano pang hahanapin natin kay Chantal? Diyos ko naman, sobrang ganda. Pangalawa, ang tangkad, ang sexy. Alam mong may ibubuga, di ba? So yun lang, kailangan lang talaga ng preparasyon para sa kanyang laban sa kung sakasakaling siya ang makasungkit ng corona na supranational. Actually, dalawa nakikita kong corona ang pwede sa kanya. Supra at saka
Miss Charm. O, diba? So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Tingin ba ninyo, kakabog nga ba si Chantal ng bonggang-bongga dito sa Miss Philippines? At excited nga ba ang magiging labanan dito sa Miss Philippines ngayon taon na to? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, maraming salamat po. Syempre, sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated. Syempre, sa aking mga chika. Sabi ng ganon, basta maganda ka, Diyosa ka. So hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.